Another mini vlog mga Momshi Bells. Katatapos lang namin kumain ng dinner dyan kaya nagliligpit na ang Momshi Bells nyo. At habang nagliligpit nga ako, merong isang tao dito na aaligid-aligid. Sa tansya ko nga ay may gusto naman itong ipagpaalam pero naghahanap lang siya ng timing. Hindi naman ako nagtatanong bahala siya kung maisabi niya or hindi. In short, dinedma ko lang itong asawa ko at pinagpatuloy ko na ang pagliligpit. Kinabukasan pa nga niyan mag-start ang aking back to work, kaya ako'y magliligpit na para bukas ng umaga ay wala na akong gagawin. Sobrang late na naman nga nitong ating video mga Momshi Bells kasi naman nahihirapan talaga akong mag-edit at mag-voice over. Pero alam niyo naman ang Momshi Bells nyo, pipilitin kayanin yan para sa inyo. Nagugas na nga rin ako ng pinggan para bukas ng umaga ay hindi ko na ito gagawin. Plano ko kasing matulog ng maaga ngayon para bukas ay fresh tayo mga Momshi Bells. Eto nga ang paghuhugas ng pinggan ay gawain na ito ng aking panganay na anak, pero pag wala naman akong ginagawa ay talaga namang ginagampanan ko rin. Iba pa rin kasi mga Momshi Bells pag ang nanay ang gumagawa sa loob ng bahay. Kasi nga work from home tayo mga Momshi Bells, kaya kung sakaling hindi natin magampanan yung mga gawaing bahay, ay nandyan sila para gawin iyon. Sa tinagal-tagal ko rin kasi sa pagiging work from home mga Momshi Bells, ay nakuha ko na rin kung paano ko gagawin upang kahit papano ay nagagawa pa rin namin yung mga gawaing bahay. Lalong-lalo na mga Momshi Bells dahil mga lalaki nga ang kasamahan ko. And syempre sa akin sila matututo ng mga gawaing bahay. At again, kahit mga lalaki sila, kailangan nilang matutunan ito. Palagi ngang nahuhuli sa pagkain itong aking panganay na anak, mga Momshi Bells. Kaya paminsan-minsan ay talagang pinapagalitan ko ito dahil pagkatapos niyang kumain, minsan ay iniiwan niya lang yung mga pinagkainan niya sa lababo. Pero nandito lang naman ako para pagsabihan sila, mga Momshi Bells, ng mga dapat nilang ginagawa. Palagi ko ngang sinasabi na dapat kami ay laging nagtutulungan kasi nga ang Momshi Bells nyo ay nagtatrabaho din. Hindi naman kasi kakayanin pa ng powers ko na pagkatapos kong maupo ng halos 10 oras ay ako pa ang magliligpit ng kanilang mga kalat. Kahit papano ay mahal ko naman ang aking sarili. Inaalagaan ko rin kasi ang aking sarili mga Momshi Bells kasi paano na pag nagkasakit ako, sino na ang titingin sa kanila at hindi na rin ako makakatulong pa sa pagtatrabaho. Paminsan-minsan kasi dahil sa nagkakaedad na rin tayo ay hindi na maaalis na meron na rin tayong mga nararamdaman. Kaya habang maaga pa talaga tinuturuan ko na sila kung paano ang mga gawaing bahay. Hindi ko naman nilalahat pero may mga nababalitaan talaga kung merong mga anak na hindi man lang tulungan ang kanilang mga magulang sa gawaing bahay. At iyon ang ayaw kong mangyari sa akin mga Momshi Bells. Hindi naman kasi issue kung babae o lalaki ang mga anak mo. Basta dapat ay tinutulungan ng mga anak yung kanilang mga magulang lalong-lalo na kung ito ay nahihirapan. Ang dami ko na naman ngang sinasabi mga Momshi Bells pero ayan patuloy pa rin ako sa paghuhugas nang sa ganun bukas ng umaga ay hindi ko na ito gagawin. Pagkatapos ko rin nga palang hugasan ito mga Momshi Bells ay hahayaan ko muna siya ng ilang oras para matuyo bago ilagay sa mga lalagyan. Sinisigurado ko rin nga mga Momshi Bells na bago kami matulog ay nailagay na sila sa mga lalagyan para hindi sila ginagapangan ng kung ano-anong mga insekto. Dahil nga sa natutulog tayo ay hindi natin mababantayan kung ano ang mga insekto na lumilipad gumagapang tuwing gabi. Para tiyak na malinis ang gagamitin natin sa susunod na mga araw ay ilalagay ko na ito sa mga lalagyan bago ako matulog. Ganyong mga simpleng bagay ay talaga namang naaalala yan ng aking panganay na anak mga Momshi Bells. Buti na lang at medyo maselan itong aking panganay ng anak mga Momshi Bells kaya talaga naman into cleanliness talaga ito. Paminsan-minsan ako pa nga ang inuutusan niya kung ano ang mga gagawin. Okay lang naman ako doon mga Momshi Bells, at least alam nila kung ano talaga dapat ang ginagawa. Sa pag-uutos nga ng aking panganay na anak, paminsan-minsan sa tingin ko ay iyon ang way niya sa paglalambing. Nagpapasalamat nga ako dahil itong aking panganay na anak ay lumaki na talaga naman napakasunurin. Paminsan-minsan ay sinasapian rin siya ng kanyang katamaran pero nawawala din. Kung may anak ka nga talaga naman na hindi mga sakit ng ulo mga Momshi Bells, kung sakaling marunong sila ng mga gawaing bahay, ay bonus na lang yun. Nagbabalnaw na nga ako ng mga pinggan na pinagkainan namin kanina. Yung mga ginagamit namin sa pagkain mga Momshi Bells, kadalasan ay mga babasagin. Bihira sa akin yung mga kagamitan sa pagkain na plastic. Mas madali kasing hugasan ang mga ganitong kagamitan kesa sa plastic. Kapag plastic kasi ang ginamit natin mga Momshi
Mamshi Bells, ilang minuto rin ang gugugulin natin para talagang malinisan natin ito. Kaya simula nang kumita ako sa aking pagtatrabaho ay iniunti-unti ko nang palitan yung mga kagamitan namin. Again, sign of aging sa tuwing may sahod, mga Mamshi Bells, talaga naman mas pipiliin mo pang bilhin yung mga kagamitan sa loob ng bahay. At buti na lang nagkaroon na rin kami ng sariling bahay namin matapos ang napakahabang panahon. At nakapag-umpisa na rin na mabili ng pakonti-konti yung mga kailangan namin. At natapos na rin akong magugas, pati na rin itong ating lababo ay nalinisan ko na rin, mga Mamshi Bells. So hanggang dito na lang muli itong ating mini vlog. Maraming salamat. Yun lang.